Mga kasama, mga kababayan, pamilyar ba kayo sa paboritong linyada ng mga dogmatista, yung mga tagapagturo ng relihiyon? Sasabihin nila, maluwag ang daan papunta sa impyerno at makitid ang daan papunta sa langit. Kapag narinig mo ito, automatikong simulation ng isip ay ganito. Okay lang na maghirap ako ngayon. Okay lang na magtiis ako sa makitid na daan. No? Dahil sa dulo, langit naman ang pupuntahan. At yung mga tao maginhawa ang buhay ngayon, parang isipin, nako, nasa malawak na daan sila, sa impyerno ang tuloy niyan. Parang ganun ang dating, di ba? Pero tanawin kita, gamit ang ating mataas sa pag-iisip. Nakita mo na ba ang dulo ng daang yun? O nakakulong ka lang sa isang flexible illusion. Isang sopistikadong laro ng isip kung saan ginagawa mong patunay ang kaligtasan ng sarili mong pagdurusa. Suriin natin ang psikolohikal na panganib ng dugmang ito. May katuruan sa ating buhay at pakikipagkapwa. Sa isip at ugali. Tinatawag natin the persecution complex. Kapag binuo mo ang ugali ng glorification of sufferings, parang binibigyan mo ng sapat na katuwiran, mataas sa pagtingin ang iyong pagdurusa, o ang pagsamba sa hirap, sinasabotahin mo ang sarili mo. Tuwing may darating na oportunidad para umunlad ang pamumuhay mo, tatanggihan mo. Bakit? Kasi natatakot ka na baka yun ang daan sa maluwag na daan na papuntang impyerno. Ang resulta, namimili ka, nananatili kang atrasado habang ang mundo ay sumusulong na gamit ang teknolohiya at lohika. Ang epekto nito sa pakikipagkapwa-tao ng isang individual, nagiging spiritual elitism, Ang akala mong pagpapakumbaba sa makitid na daan, nagiging lihim na kayabangan iyon. Tinitingnan mo ang kapwa mo na parang kondinado na, nawawalan ng tunay na empathy. Imbis na magkaisa ang komunidad, nagkakaroon ng polarization. Kaya tinitingnan mo ibang tao na iniisip mong lumalakad sa maluwag na daan na sa impyerno ang bagsak. Parang nagkaroon na ng pagtatangi. Hindi naging balance ang pagturing natin sa ating kapwa. Ito ngayon ang pinakamatinding kabalintunaan. Ang kabaliktaran na ayaw nating ipamalay sa iyo ng mga recruiter, ang dogma, yung tagapagturo. Ang tanong, ang taong naglalakad sa malawak na daan ng ilusyon ay laging balisa. Dahil bawat sarap ng buhay niya ay may kalakip na takot at guilt, kaya inuusig ng kanyang damdamin na baka masunog ang kaluluwa niya sa dulo. At ang tao namang nagpapakasubsob naman sa makitid na daan ay punong-puno naman ng inggit, galit at puot sa ginhawa ng iba, habang nag-aabang na mapanood silang maparusahan sa dagat-dagatang apoy na naglalawang apoy na asupre ng impyerno. Ano ibig sabihin nito, mga kasama? Simple lang, pareho silang nasa impyerno ng kanilang sariling isip ngayon pa lamang. Hindi mo na kailangang maghintay ng dulo ng kalsada na maluwag man na yan o masikip. Ang arkitekto at ang bilanggo ng daang iyan ay iisang tao lang. Ang sariling mismo na nag-iisip mo. Kasi wala naman yun sa labas eh. Yung inisip mong daang maluwag at saka makitid, nandyan yan sa utak natin. So kaya kahit gaano man kahaba ang
imahinasyon mo o illusion mo sa makitid at maluwag na daan na yun, ang balik pa rin nun sa utak natin. Dahil hindi naman yung lalabas sa utak natin. Lalabas yun sa pamagitan ng actions o salita. Pero hindi yun magiging virtual o realidad na daan na diretso talaga doon sa langit o diretso sa dagat-dagatang apoy. Illusion yun ng tao. Ano? Mga kasama, ang layunin ng ating programang ito ay hindi ang mamili sa dalawang mapanirang ilusyon na yan, ang tao. Ang mission natin bilang advanced at modernong may modernong kaisipan at malaya ay gibain ng pader ng dogma na nagtuturo ng ganitong pag-iisip. Ang tao ay lumabas sa hawla. Ang utak ng tao ay lumabas sa hawlang ito at magtayo ng totoong landas. Isang landas na hindi nakabatay sa pananakot, kundi sa lohika, kapayapaan ng isip, at tunay na pag-unlad ng buhay at ng ating lipunan. Huwag mo hayaang ikadena ang isip mo sa loob ng dogma na itinuro sa atin. Kung hayaang makakulong dyan habang panahon ang potensyal ng utak mo. Palayain natin ang ating isip gamit ang ating lohika. Alam ko po ang inyong nararamdaman sa sinasabi ko. Ngunit, bago niyo po yan naramdaman, ako ang unang nakaramdam niya dahil katulad niya rin po ako. Galing din po ako dyan. By the way, hanggang dyan lang muna ang ating pagtalakay sa isang makitid at maluwag na daan na tinutukoy ng ilusyon. Alam niyo po, bagamat galing yan sa Biblia, New Testament, kaisipang iyan, hindi ko nang matandaan kung sinong apostol ang sinasabihang nagsalita niyan, pero dapat po natin maunawaan ang kaisipang ito ay sinulat ng tao sa papel na ginawa natin, kinikilala nating Biblia. Yung sulat po noon ay yun ang naka-develop ng kaisipang yun. Tapos, wala na siya, lumipas na sa mundo. Ang kanyang isinulat ay napulot, isinama, ginawang libro ng Biblia. Lahat na nakabasa nito, nai-inspired, ang layunin po nito kasi ay huwag hayaang mawalan ng gana ang isang taong naghihirap dahil sa pagkahumaling sa dogma. Dahil pinipilit ang isip natin na tanggapin ang katotohanan, yung sinasabi natin glorification of suffering, para manatili ka na naghihirap. Tanggapin mo ang kahirapan. Samantalang pwede namang ligtas ka na, maunlad ka pa. At ang kaligtasan yun dito sa lupa mismo. Ang daan nung sinasabi natin yon, na makitid na daan at saka maluwag na daan, wala po yun sa virtual na sa labas na makikita natin, na matatagpuan natin. Nasa isip po natin yun, nasa illusion natin. Nasaan ang dulo nun? Kahit pagano kalaki, kahaba ang pagdaluyan ng imahinasyon o illusion sa dalawang uri ng daan na yan, yun po ang katapusan lang ng hantungan nila ay sa isip din ulit natin, kasi nandiyan lang yan sa isip natin. Yan po ang ating paliwanag tungkol sa sinasabing makitid at malawak na daan patungo sa kaligtasan man o sa kapahamakan. Hanggang sa muli, tayo po ay patuloy na magsuri gamit ang ating malayang pag-iisip, hindi takot sa impyerno, hindi nag-aasam ng langit, kundi naghahanap lamang ng katotohanan. Walang bias na pagsusuri.
Hanggang sa muli, maraming salamat. The power of the brain be with you always.